Okay. Doc, ako din po, Doc. Wait lang. Student number. Lazada muna. Ano po, Doc? 2018 10 17 95. 101795. Opo, 2018. Sige, ulitin mo. 2018 101795 po. Okay. Thank you po, Doc. Last name? Luzada po. Luzada. Luzada. First name and middle name? Manuel po. Manuel Duran. Sino pa tinatawag? Ako po, Doc. Makadangdang po. Student number? 2019 10 1400. Okay. Makadangdang. Jonas A po. A is? Antonio. Sino pa? Doc, nawalan po ako ng signal kanina. Sino to? Binaday po, Doc. Ako din po, Doc. Bulanadi po, Doc. Okay. Sino pa? Present din po, Manuel Reno. Manuel Reno. Okay. Sino pa? Pinaday. Bulanadi. So, wala talaga si Del Puerto, ha? Reno, present. Present po, Doc. Sino yan? Del Puerto po. Luto. Wala. Unstable daw Kintiagan, po, wala. Doc, yung ano niya. Unstable yung net. Yung net po ni Luto, Doc. Kasama niyo ba siya? Hindi po, Doc. Nag-chat lang po. Kintiagan, wala. So next time, pag kayo ang nag-request ng online class, dapat yung signal nyo mabilis, okay? Hindi ko kasalanan kung ano kayo nag-request na mag-online class tayo ngayon eh. Okay na? Okay na lahat ng attendance? Yes po, Doc. Ano nakikita nyo? Yung PowerPoint lang? Opo, Doc. Okay, again, good afternoon, class. Okay, so our subject, poultry medicine, so initial discussion would be, or we'll be focusing on the principles of disease prevention, diagnosis and control, part 1. So yung medyo mahaba tong lecture kaya magdadagdag pa ako, so may part 2 pa ito, no?
for my Indian students that sometimes I can speak in Tagalog, if you don't understand or my samples are not clear, you can always visit me in faculty so I can explain to you further. It's okay. And also it applies to everybody. Kung hindi nyo maintindihan tong discussion ko, mag-visit lang kayo sa akin para clear tayo. Okay? Okay. So takeaways. So for poultry medicine, we are vets that dealing with food animal security. As I also discussed in my earlier subject, the keyword would be food security. And we as veterinarians are tasked and we should be we should provide services to secure our food to provide food in the table for our fellow Filipinos. Okay? So for the takeaway of this subject, we will be discussing management practices used in disease prevention. So hindi lang ito iisang aspeto para sa lahat ng hindi lang ito isang aspeto na kung saan lahat ay mako-cover natin. So hihimay-himayin natin. And if you will notice on the microsyllabus, medyo magja-jump tayo, hindi tayo magfo-focus doon sa order ng microsyllabus natin. Kasi I should say na makakapag-tackle tayo ng either system by system or kung mag-start na tayo sa disease prevention and diagnosis, we might be tackling biosecurity and other discussions related to production in poultry. So baka yun ang unang part, then the second part would be the diseases. Okay? So ano yung mga importanteng aspect in operation of a farm? Number one, of course, biosecurity. We will be also tackling poultry vaccination, its importance, its effect, okay, how to do it properly. So parang sa aso ba, nababakunahan natin subcutaneous? What are the routes of administration of those vaccines? What are the pros and cons of those what you call this aspect? Okay, principles of antimicrobial therapy. So when we are doing or treating poultry, kailangan ba natin na magbigay sa kanila ng isa ba nating i-injectan sila o maramihan ba? Should we consume dressed chicken that has undergone antimicrobial therapy? O pwede ba yun? Okay. Of course, matatakal natin on the duration of the course or duration of this discussion. On the second part, perhaps, would be the basic necropsy procedures. What are the importance of necropsy? Why we are doing necropsy in poultry? What are the aspects na kailangan ba nating i-follow? O pwede ba na pagkagilit ba natin ng manok, bubuksan natin and that's it? May mga system ba o may protocols ba tayong fina-follow? At ano ang mga lesions na kailangan nating bantayan to see if there is a nutritional deficiency? Kung meron bang mga diseases na affected sa farm? Kung it's either viral ba or bacterial? Or meron bang management related? Okay? So as they say or as we say, ang isa sa mga hindi makapagsisinungaling sa atin or chickens cannot lie. Bakit? Kasi lahat ng nagagawa or all of the good aspect or bad manufacturing or bad practices, husbandry practices that we do in raising a poultry will reflect on the performance of the chicken. So kung binigay natin ng tama ba kung nabigay ba natin ng tama yung medication nila o yung tamang management na needed ng manok, is magre-return ba tayo? Magpo-profit ba yung owners? Or magkakaroon ba ng disease outbreak sa farm? Okay? We will be also dealing with insecticides and disinfectants. As you all know, kung makikita nyo sa social media, lahat ng mga problema regarding sa langaw. Okay? So, ano bang ginagawa sa langaw? Ano mga ina-apply ng mga gamot? Ano yung mga latest trends ng fly control and are they effective or not? Okay? So, ano ba yung setup inside the building pagkokontrol ng langaw? May gumagamit pa ba ng plastic slats? May nag-i-spray ba na insecticide inside? Anong label ba yung kailangan na i-spray natin na insecticide inside the building? Either green ba or red? So matatakal natin yan. Then of course, specific diagnostic techniques and control measures.
So may ginagawa tayong mga diagnostic tools para malaman natin kung ano yung mga problema sa farm. Kung may nakita tayong or during our necropsy, we find some lesions. So kukuha tayo ng or gagamit tayo ng mga diagnostic tools para what you call this? Para ma-confirm yung mga hinala natin or mga tentative diagnostics natin during our farm visit. Okay? So nakakasunod ba lahat? Okay naman so far? Yes po, Doc. Okay. So healthy hens, paano ba natin nasasabi ang healthy hens? Okay. Or healthy chickens. Okay. So maraming parameters tayong tinitingnan. Once we see or once we want to say that our hens are healthy. Okay. Number 1 is no respiratory signs. Okay. It's either chicks or respiratory signs or respiratory problems are constantly checked throughout the production. Okay. So tatandaan natin from day 1 up to day 35 or day 40, okay, dapat walang respiratory problem ang manok. Okay. Pag sinabing respiratory problem, ito yung once you enter the farm, makikita mo yung or maririnig mo yung pisik na sinasabi or halak or rails, okay, or sneaking. Pag sinabing sneaking, S-N-I-C-K-I-N-G, okay, when we say sneaking, ito yung parang humahatsing na mildly. Usually, nakikita ito after our aerial vaccination or in-farm vaccination. Usually, after ng vaccination, 2 to 3 days, transitory lang ito. Pero pag ito tumagal ng 5 days, so ibig sabihin na challenge yung farm or nagkaroon ng respiratory problems. Okay? So as I said, dapat walang respiratory signs, mapabata or mapatanda. No nervous signs. Okay. Bakit ba nagkaka-nervous signs ang mga manok? So sometimes it is nutritional. For example, nagkaroon ng problema sa B-complex or kulang ng supplement ng B-complex, okay? Or either noong during vaccination ng Marex doon sa farm or doon sa hatchery. Some of the chicks that is delivered to farm, they are administering vaccines in the hatchery already. So nilalagay ito sa may batok. Kaya minsan pagpapasok tayo sa farm, makikita natin na may mga kulay yung mga sisiw natin sa batok. So merong subcutaneous injection ng gamot doon, okay, or ng vaccine. Usually yung vaccine is cocktailed sa antibiotic, day 1 antibiotic. So magkasama na yun sa isang timpla. Sorry, walang picture pero may papakita akong picture later. So ano yung sisiw sa batok nila for vaccination aside sa spray cabinet or may spray cabinet pa kasi kung saan yung tray ipapasok nila dun sa isang cabinet na maliit, then the vaccine will spray there. Okay? So ganun yun minsan sa hatchery, it's either subcutaneous or spray vac. Minsan natatama na nervous signs or nagkaroon ng vaccination failure for Marex, nagkakaroon ng mga nervous signs yung mga sisiw. Isang factor din nito kung bakit nakakarating ito sa farm is that hindi siya properly sorted out. Okay? Remember sa hatchery, sa production yan, once na ma-vaccinate ang sisiw, ilalagay ito sa parang, what you call this? Meron tong parang conveyor. You know, may conveyor na tinatawag. Nandun lahat ng mga sisiw. Tapos doon na ika-classify ng mga classifiers kung ano yung class A, class B, class C. Okay? When we say class A, so ito yung round na mata na, round eyes ng cheeks, flappy ang feathers, bright yellow, okay? Hindi dehydrated ang paa, hindi cross-beak, walang red button yung navel nila, walang unhealed button na navel, ano pa ba, walang bulag, walang any blemishes dun sa sisiw. Usually, it weighs 40 to 45 grams, okay, upon farm arrival or upon checking ng weight doon sa farm. Okay? So, minsan sinusort out nila yan. Class A, Class B, Class C. Kung may makikita kayo sa mga poultry supply ng mga binibentang sisiw, binili ninyo and you are wondering why during your production for example, you just did grow it in your home, nakita ninyo na hindi siya lumalaki. Probably it's Class C. So, ito yung may mga defect or mga hindi talaga lumaki. Okay? So it is sorted A, B, C. So sometimes may nakakalusot doon sa poultry farm. Yun yung mga may nervous signs. So sila yung mga tinatawag namin is either sa circling or nag-stargazing ng mga sisiw kung saan may problema sa nerve. Kung walang vaccination failure yung farm. Okay, remember that. Kung walang vaccination failure or walang signs na mayroong viral infection sa farm such as Marex disease. Okay?
Of course, no fever. Medyo mahirap nating masabi din 'tong no fever 'no, hindi naman kasi natin tine-temperature isa-isa ang sisiw. Unlike sa unlike sa dogs and cats or other livestock animals dahil maramihan ito. So good luck kung kaya mong mag-administer ng temperature. But what we are doing in farm is we have this gadget called thermogun. Okay, so pag thermogun, once you visited inside the poultry building, you will use this getting the temperature of the chick. So may sensor ito, may red na parang what you call this, may red na parang laser na tututok dun sa sisiw. So makakakuha ka na ng temperature doon. It's either the chicks itself or the chicken itself. It's either the floor or the aerial or circulating temperature inside the building. Okay, so mahalaga yan. So during production cycle, tinitimpla natin or inaayos natin, we are maintaining the temperature inside the building. Whereas we are doing what we call brooding. Okay, so madi-discuss natin later yan. So aside sa para maging healthy ang inyong mga pullets, okay, so good physical status gaya nung sinabi ko kanina. Kung pullets yan, dapat nung dinibik yan, may tamang measurement yan. Hindi yung sobrang haba nung na-trim na beak o naging cross beak siya kasi hindi siya makakakain. So kung layer yan, will not consume enough feeds, so hindi siya mangingitlog sufficiently. So the production will drop. Okay. Good bone calcification. During necropsy, ginagawa natin yan. So dapat ini-check natin tama ba or pag kami kasi pag ang pinagtitesting namin sa calcification ng bones, so upon necropsy, mula sisiw hanggang sa matanda na siya, either broiler or pullets or layer or breeder, chine-check namin na binabali namin yung buto niya. So tinitingnan namin kung may osteomalacia ba siya o may osteoporosis ba siya o good ang kanyang bone calcification. So dapat yun pag binali mo sa sisiw, parang meron diyang crunch sound. So you will hear that. It means that it has a good bone calcification. Good feathering status. Okay? Especially in pullets, sine-check yan. In chicks, sine-check din yan. Kung napabayaan ng sisiw during brooding, makikita niyo yung feathers niya at first week biglang makapal na. Okay? So isang indication 'yon na the chicks, hindi na brood sufficiently. Okay? Kaya minsan tumutubo agad yung feathers nila. Okay? So ano pa yung mga signs? So dapat alert and active ang mga birds ninyo. Sa free range chicken, dapat papasok ka pa lang sa kulungan or doon sa ranging area nila. Kung gutom yung mga yan, nagtatakbuhan na towards you. Or kung nagkukumpulan silang kumakain, binugo mo, lalayo sila. Okay, so alert and active ang mga birds nila. Remember, active birds or alert birds are the one that what you call this? Tumatakbo or running away from you pag ginulat mo sila or when you are going inside a building. Okay. So minsan pag pumapasok kayo sa building and you are checking the flock status, sila yung mga weak birds ang maiiwan, makikita mo somnolent sila doon. Okay. Then yung mga active birds sila yung tumatakbo agad. Okay. And of course, no abnormal behavior. Pag sinabing no abnormal behavior inside the building, yun nga, huddling ba sila or somnolent ba sila? Okay? Or ano ba to? Pag nag-huddle ba sila kahit tama naman ang temperature mo? Or minsan may mapapansin ka, may mga unable to stand na mga broilers or layers, naka-flip over na sila doon sa cage or doon sa mismong building. And of course, if you have unhealthy hens or chickens, good ang production niya is either meat type or egg type. Pag sinabi natin good ang production niya, maganda ang parameter ng FCR, maganda ang ALW or average live weight. Okay? So mababa ang mortality nila. So maganda din ang broiler production index nila. Okay? So familiar kayo kung anong feed conversion rate? Manuel, Reno, ano ang feed conversion rate? Ano ang pagkakaintindi mo dito? Nakapag-production naman na kayong lahat, di ba? Hello?
Reno Manuel, ano ang feed conversion rate? Come on guys. Wala na yata kayo. O, Dok, yung sino mag FCR is Reno. yung, pagkaalala ko is yung weight of feed intake nila, Dok. weight Yung- of feed it? Weight of Okay. feed intake na divide. So that's a formula. Okay, you're referring to the formula, but on your own understanding, what is FCR? Okay, bigyan kita ng senaryo. If kung kumain ng manok ng 1 kilograms of feeds and it only gained 1 kilogram, so it is 1:1 ratio. So is it good or bad? Reno, is it good or bad? 1:1 ratio. 1 kilograms of feed only converted into 1 kilograms of meat. Let's say in broilers. Reno? O, iba naman. Lim. So palagay mo, 1:1 ratio, is it good or bad? Discussion lang ito guys ha. If you don't know, just say. Okay? Just tell me. Okay? Discussion lang ito. Simpleng discussion lang para alam natin kung hanggang Dok, saan lang paulit ating po yung magiging tanong. teaching. Okay. Feed conversion rate. You have any idea what's all about? FCR? FCR. Yung amount po ng feed na pinapa-take po sa mga ano, Dok, sa mga chickens. Yung ano po nila, yung kung gaano po karami. So as the formula says, okay, kung gaano karaming feeds na pinakain mo, so that is the amount that it will gain into meat. Okay, mako-convert into meat. So my question is 1:1 ratio good or bad? Okay, for example, Good. you have an average live weight of 1.6 kilograms after harvest. Then the feed conversion rate is also 1.6. Is it good or bad? Or just okay? Good po, Dok. Good. Why? Come on. Huwag matakot, okay? Simple tanungan lang tayo dito. Okay, pakitulungan mo nga, Matudyo. Sa palagay mo, good and bad ba ang 1.6:1.6 ratio for production? Matudyo? Okay, sige ako na. So for good production, especially in meat type, okay, remember na dapat the ALW is always higher versus the feed conversion rate or versus the feeds consumed, okay, or the FCR. So for example, kung ang weight mo is 1.6 kilograms, your FCR should be 1.5, 1.4. Okay, so it means that it has a good conversion. Pag may sinabi tayong good conversion, sufficiently na-digest ng intestine yung feeds na pinakain natin at sufficiently converted. When it's said to be 1.6 and is to 1.6 as my sample, so medya-medya lang siya, sakto lang siya. Pero medyo lugi ka na doon kasi 1.6 lang ang ginain ng manok mo versus the 1.6 na FCR. Okay. So pag good production, ALW should be higher and the FCR should be lower. Okay, may mga parameters na dapat matataas diyan like the harvest recovery or the HR. Harvest recovery means kung ilan yung natira or ilan yung na-harvest na birds in total. Okay?
So it all comprises the broiler production index, in which pag 300 ng benchmark mo up, nasa good production ka na. So for layers, sa mga free range natin dyan, like what we have in TAU, so no abnormal eggs dapat yan. So pag sinabing no abnormal eggs, walang PV sizes at the older age. Kumbaga 18 weeks, normal lang naman ang PV dahil nag-o-onset pa lang ng lay up to 20. Pero kung ang production mo nasa 25 onwards na and ang PV mo is maraming percentage pa rin, so meron kang problema. Ano pa, misshapen na mga eggs, okay? So medyo may pahaba or kaya walang yolk. So yan yung mga problema kung hindi healthy ang hens natin. So how to attain those how to prevent, how to diagnose, or halimbawa pulit pa lang o sisiw pa lang, pagkadating pa lang nung sisiw sa farm, what are your steps? What are those things that you need to see and check? Okay, for disease prevention and diagnosis, okay, yun nga, minsan, for example, lalo na sa FRC or sa mga pullets o sa mga layers, so merong may mga parasitic agents dyan. Kung sa broilers naman, apektuhan tayo dahil lang short-lived lang ang production, only 30 to 35 up to 40 days, usually hindi common ang parasitic infection dyan. Mas common siya kung free range siya like coccidia, so nagkakaroon doon pag free range siya. Pero syempre, of course, either broiler, layer, or free range chickens, breeders, isa sa mga common is the infectious agents na nag-a-affect sa mga flocks natin. So as said in this lecture, frequently complex and depend upon characteristic of the host, okay, yung animal, the agent, and environmental conditions on the farm. So para pag ang host parasite environment relationship, so hindi lang dahil may parasite sa farm is affected na agad yung farm mo, or meron lang viral disease sa farm, or dormant ang viral may latency or dormant ang viral infection doon sa farm mo, mag-a-activate agad siya. So may mga factors like agent or host at lalo na yung environmental conditions inside the farm. So for viral infection sa mga older farms, teka, nalimutan ko na ha. May certain viral na laging virus na present dun sa mga older farms. Usually, nandun lang sila sa crevices or na-activate kapag ang environmental conditions or ang biosecurity ay hindi strict. So, minsan na-activate siya. So, may mga ganong cases. So, we need to identify and study those. Kung pwede din na nutritional deficiencies o kung kulang ng calcium, kulang ng feed intake, okay? So nagkakaroon ng problema sa manok, magkakaroon ng delay sa growth ng manok. Okay. Number one, isa din sa mga factor, of course, kung may disease present sa farm, okay? Tapos meron pang stress, so magkakaroon ng severity at mapapahaba ang duration ng problema sa farm. What are those problems na usually stress-related? Heat stress, okay? Pag sinabing heat stress, nagkaroon ng higher temperature doon sa operations ninyo sa building ninyo. Remember na pag sisiw pa lang ang ating mga alaga, they need a more higher temperature. So kaya tayo nagbo-brooding. Okay. But as they grow, habang lumalaki sila, habang bumibigat sila, kailangan mas lumalamig yung temperature nila. Kaya meron tayong ventilation system inside the building. Meron tayong cooling system placed in the building para mapanatili yung lower temperature inside the building. So as your chickens or broilers goes with age, so dapat mas bumababa yung temperature. So yun ang task natin para mapababa yun, para hindi sila tamaan ng heat stress. Okay. Also, kung hindi din tama ang ventilation system mo inside the building, there will be an ammonia built up. Okay. Remember na yung mga manok natin, mayroong special na nerve yan sa mata nila na kung saan when the ammonia level is high inside the building, naluluha sila or it is extremely painful to them. Kaya minsan bibisita ka sa loob ng building, when you go inside and there's an ammonia built up, okay? Pati ikaw as a vet, minsan mapapansin mo mapanghi inside the building or your eyes tend to be irritated as well. So lalo na ang mga birds na stays 24/7 inside the building. Kaya minsan nagkakaroon ng corneal ulcerations. Okay? Or pag magpo-progress into disease, nagiging coryza siya. Okay?
kung merong relative na bacterial infection, or sabi ko nga kanina, 'di ba, respiratory problems. Kung magkakaroon ng ammonia buildup, there will be respiratory problems, and if it's not addressed correctly and immediately, it will progress into chronic respiratory diseases in your chickens. So it's either upper or lower. Pag nagbukas ka, mayroong mga pericarditis, mayroong mga lesions na GC exudates inside the peritoneal cavity, or dun sa mata, makikita mo biglang sarado yung mata nila na parang nabugbog. So once you try to open that, and you will see caseous lesions inside. Okay. So severity and duration, injuries such as extreme beak trimming, okay, yun nga, tend to persist for a long time and may be permanent. Permanent na yan kung nagkamali ang beak trimming. Hindi na siya makakakain enough. Bawat sisi or bawat pulet or layers has a specific number of grams to be fed daily. Kung 120 grams yan, biglang hindi na siya makakain because of the beak deformity due to beak trimming, half na niyan ang makakain niya. And siyempre, pag hindi sila nakakain ng enough, hindi yan makakainom ng enough. It will lead to dehydration and lower production of eggs. So usually, we should see also the number, type, and virulence of the parasite. Okay, so we also see the route of entry to the body ng either parasite or the infectious agent, and the defense status and capabilities of either the host or the farm. Okay, kaya may biosecurity tayo in place. The latter depends partly on the host prior disease encounters like infectious bursal disease or IBD. Nutritional status, genetic ability to organize resistance mechanisms. So may mga certain breed ng manok na mas resistant sa heat. For example, may mga breeds ng manok na mas mahina sa heat. Okay, yung mga Hubbard, usually Hubbard tends to when you are doing brooding with Hubbard, tends to have 1 to 2 degrees higher. Okay, 1 to 2 degrees higher ng versus the regular program 30 to 33 degrees Celsius in temperature inside the building. Pero yung nalimutan ko na ibang breeds. Anyways, may mga breeds naman na dapat magre-range ka lang sa 30 to 33. Kung saan pag namintisan mo, mahi-heat stroke siya kahit sisiw pa lang. Okay? Environmental stresses, kind and timing of countermeasures employed. Okay, so drugs or changes of environment. So pag environmental stress, halimbawa mataas ang temperature outside, ano ang gagawin mo inside the building or inside the farm? What are the measures and protocols that you will create or you will supervise and relay it to your farm workers so that they will implement it correctly? Okay? Ganun din kung tag-ulan, like ngayon, maulan ba sa inside the building, first week pa lang ng sisiw ninyo, what shall you do? Okay? Mag-i-increase ka ba ng heating? So yun, maraming mga environmental stress na you should cope up and you should do adjustment inside the building. Okay, minsan, papasok ka na sa farm or may nadadaanan kayong farm, any farm, poultry, swine, any big farms, commercial farms. So minsan, nakikita natin to. Okay? So this one signifies that hindi lahat pwedeng pumasok inside the building. Okay? So strict biosecurity measures in effect. So ayan, makikita nyo may foot bath. So ito, Virkon. Gumagawa sila ng foot bath, hand spray. Okay? So ito yung mga unang mga senyales na merong biosecurity program na in place doon sa farm. Okay, ngayon, lumibaw, Sheena, ano ang biosecurity? Para ma-prevent po yung mga disease po. To prevent po yung mga disease. So steps to prevent diseases. So Mendez, ano pang maya-add mo doon? Doc, ito rin po yung biosecurity. biosecurity, Doc. Ito po yung mga wall po para din po maprotektahan yung mga alaga natin from hindi lang naman po disease yung ng biosecurity kasi meron din po yung mga kumakain din po ng manok like bayawak, ahas, ganun po para maprotektahan sila, ganun. Tsaka magnanakaw po. Okay. Sa Zoom, Shami, what is biosecurity?
What do you think is biosecurity? Biosecurity. To control or to prevent and control the cross contamination of diseases or infections to one Okay. individual to another individual. Okay. Seti, can you add some informations about biosecurity? Doc, What is biosecurity? Can you add any information or what are your insights about biosecurity? to reduce the transmission of pathogens in the farm. Sorry, To reduce can you the repeat it? prevention of pathogens in between the chicken. Or farm. Okay, thank you. Correct. So yeah, biosecurity. So it is a program, okay, to prevent the entering of disease causing agent that leaving risk inside the poultry farm. So during the last summit or if you know, alam niyo naman about the ASF, right? Ang pinaka-key pa rin na kanilang pinupunto sa atin is biosecurity, strict biosecurity implementation, okay? As the word itself, bio means life and security, means to secure that life that you're taking care of, okay? Those inside the operations or inside the building. So inaalagaan natin sila. We prevent either the entry of pathogens, either the entry of non-essential workers, the entry of like yung sinabi kanina, bayawak, yung mga unwanted animals, dogs and cats. Yes. Yes, dogs and cats are our best friends, pero tatandaan nyo, isa din sila sa mga predator ng mga ibon or mga inaalagaan natin inside the building. So they are restricted. Okay? So it's maraming types ng biosecurity kasi pwedeng conceptual siya, pwedeng yung operational or sa building. Okay, na i-discuss natin later. Biosecurity is placed simply to prevent, yun nga, gaya sinabi ko, entry of any microorganism or pathogen or non-related personnel inside the farm that may carry diseases that will affect the performance of our farm. Okay. Okay, sabi dito, to be effective, a biosecurity program should be implemented in a very practical and structured way. When we say practical, kailangan ba yung walls ko ba dito kasing taas nung sa bilibid? Okay. Pag sinabi ba nating practical, dapat yung pinakamamahalin na disinfectant ang gamitin ko inside the farm or dun sa entry natin sa farm. Kailangan ba may state-of-the-art CCTV sa lahat ng parameters or sa lahat ng perimeter ng building para mapatunayan lang or ma-secure natin na lahat ng nababantayan natin 24/7 yung flock natin. Okay? So what are the possible routes of infection sa mga farm? Okay. So palagay ninyo, ito yung alaga ninyong manok. What are the possible routes? Ano yung mga nakakapasok ba sa farm na pwedeng magdala ng infection? Rubelios. Can you give an example ng mga posibleng routes of infection sa isang farm? Jamaica, Rubelios? Jamaica? Wala? Doc, Je nalobat yung Okay. phone ko, Doc. Makiano lang po kay Sed. Okay. So, Jeriel. So, magbigay ka ng mga examples nga ng mga possible routes of infection sa farm. Vehicles, Doc. Sorry? Vehicles po. Okay, vehicles, tama. Paras, ano pa? Yung mga ano po, Doc. Ang tawag ko dito. Yung technicians po, Doc. Yung? Po? Ano? Sorry, hindi ko naintindihan. Yung mga technicians po, Doc, na tumutulong sa mga
Yung ano Okay, po, Doc, tama. mga technicians. Okay, technicians. Okay. Ortiz, magbigay ka ng samples. Marami yan. Ano yung mga ano yung kahit hindi sa poultry yan, even swine farm, ano yung mga nagpapasok na possible na Workers po, Doc. Sorry? Ano? Workers po, Doc. Ha? Hindi ko marinig, sorry. Ano yun? Workers po, Doc. Workers o technician or workers, sabi nga ni ano. Paras. Okay, so napakadaming routes of possible routes. So ano? So samples, equipment. Okay, kung after ng production cycle, hindi mo nilinis, yung hindi ka nag-disinfect ng mga equipments mo inside the building. Okay, feeders, waterers. So dapat feeders and waterers, dinidisinfect yan, nililinis yan. May tinatawag tayong dry cleaning. Nire-remove natin yung manure, lahat ng mga dry matter do inside the building before proceeding to wet cleaning. So when we say wet cleaning, ito na yung may sabon na yung ginagamit nating panlinis. Power spray, lilinisan or sasabon na ipa-power spray natin yung yun nga, water, bababaran natin ng mga disinfectant, yung water, mag-apply tayo ng disinfectant inside the building, yung mga feeders, yung mga bulk truck, yung other equipments na nasa inside the building, ililinisan natin yan. Then pag natuyo, magdi-disinfect tayo twice or thrice. Okay? Sa vehicles, lahat ng papasok, okay? Nagkakaroon ng problema tayo dyan. Lalo kung galing ito sa isang farm at kayo, nag-lax kayo sa biosecurity, hindi kayo nag-spray or wala kayong vehicle bath or vehicle dip. So nakalusot yung feed delivery or yung hauler or yung chick delivery van. So yan yung mga vehicle. Sino pa mga vehicles na papasok doon? Vehicle ng owner. So dapat may designated na yung owner or vets, any vehicles may designated parking area na hindi na siya papasok doon sa premises ng production area. Manure. Napaka-common nito when I'm doing inspection, pre-loading audit. Usually, I conduct pre-loading audit on the farms that I handle. Makikita mo yung ilalim ng paleta nila or yung plastic slots nila still have a dry manure. Hindi nila nakuha o kaya yung mga tain ng daga. Makikita mo yan inside the building. Mga hindi masyadong nalinis. Ipis, meron sa bodega. Okay, dead birds. Okay, may proper disposal niyan. So pag hinayaan yung mortality inside at hindi nyo nilabas, syempre magiging reservoir ito ng infection na might cause further infection or makakahawa dun sa ibang flux inside the building. Water. So ang water natin dapat clinochlorinated yan. Hindi lang basta-basta iniinom ng manok natin yan. Chine-check natin yung coliform contamination yan. Nagdadala pa kami sa laboratory niyan to check kung kumusta ang water quality inside the building. Rule of thumb, dapat yung iniinom ng manok na water source, naiinom nyo rin. Okay, so ibig sabihin, ganun ka ka-confident na ang pagkuchlorinate mo inside the building is good. The control of the contaminants in the water is good. Remember, 70% ng mga manok natin, or 70% ng body weight ng manok is tubig. So if you restricted it with water or contaminated water ang binigay mo, so magkakaroon ng problema yung production natin. Feeds, ayan sinasabi ko. Uso yan sa mga farms na natapos na yung harvest, may natitirang 200 bags for example. Si farm or si vet hindi na-assess ng maigi na may viral infection na pala doon sa building, nagkaroon pala ng ND outbreak. Okay, na-transfer pa doon sa isang farm na walang problema. Do kahit isprayan mo yung vehicle and everything, contaminated pala yung feeds. May mga loko-loko din kasi ng mga farm owners na yung mga tirang feeds or those leftover feeds, nire-resack nila tapos tinatali nila ulit. Tapos i-deliver, ita-transfer sa ibang farm kasi makakatipid din sila ng feed consumption. So makakadagdag yun sa kanilang FCR points. O yung mga ganon. Okay? Air. Okay? Tayo minsan nagkakaroon tayo ng aerial disinfection. Vircon din ang ginagamit natin. Or kung halimbawa, yung sa structural biosecurity, alam mo na nga na mayroong katabi kang farm doon. Wala pang
wala pang 1 kilometer tumabi ka rin. O so anong expect mo kung nagkaroon man ng either fly infestation yan o nagkaroon ng outbreak yan through air, madali mo lang masasagap or ng flock mo. Visits, yung mga unwanted visitors. Nakakatawa to, yung mga farm manager, dadali nila yung mga misis nila, bibisita doon, check kung nag-chicks daw sila. Or kung yung mga farmhands, nagdadala sila ng mga chikas nila. So, nangyayari yan. Or, halimbawa, may mga ahente ng gamot na hindi naman kailangan nasa operation pero pumapasok as tapos nagda-diagnose kunyari. So, hindi needed yan. Cats and dogs, ayun sinabi ko, rodents, wild birds, and insects. Ayan. Indication ko sa wild birds, pag malangaw ang isang farm, kung nakakita na kayo ng broiler farm or layer farm na malangaw, so may mga ibon dun sa taas, yung mga kumakain ng langaw, dumadami yun, lalo pag mag-harvest na. Okay, samples, guys, ito, deep, foot bath, itong isa, disinfection gate, ito yung sinasabi ko na, so first picture tayo, so walk-in foot bath ito, so meron tayong nilalagay na disinfectant dyan, bago ka pumasok ng farm. Then papasok ka sa isang farm, halimbawa nag-footbath ka na, yung ibang farm, lalo sa mga swine farm, magkakaroon ka pa ng isolation, magtatagal ka pa na ilang araw bago ka makapasok sa production area. Or kung pag poultry naman, it's either paliliguan ka or maliligo ka, maliligo ka, magpapalit ng damit. So ito yung sinasabi ko, perimeter fence, dapat hindi makapasok ang any vehicle. So dapat merong nakalagay, nakikita, nababasa, do not enter. Kasi napakahalaga niyan. Minsan kahit nga sa mga pintuan natin, nakalagay na pool. Okay, nakalagay pa hila. Meron pa rin nagtutulak. So kahit dito ganun yan, maraming makukulit na mga non-related naman sa farm operation pero papasok. So, isa nga sa mga signs or working signs ng biosecurity mo is yung readable signs. So itong pangatlong picture, yung disinfection gate, dadaan lang dyan yung vehicle. So mag-i-spray na siya. Yung iba misting. So may mga facilities kami na hawak dati, pati yung tao misting. Misting ang inaano nila sa isang isolated na room bago ka mag-proceed. Okay, mahalaga dyan, nagsusulat ka or naglilista ka. Sinusulat mo yung lahat ng informations mo, lahat ng mga tao pumapasok sa farm, may records ka nun. So ito yung iba, change clothes, entering the poultry area and prior to exiting the farm. Yun. So sa part ng biosecurity program is of course vaccination program. So hindi enough na na-disinfect mo yung area, meron kang working biosecurity o yung structural biosecurity na may perimeter fence ka and everything. Kung hindi enough yung mga yon, so need pa rin i-vaccinate yung mga flocks natin. So kasama sa program is isolation, gaya na kung may pullets kang darating o sa baboy bago mo ipasok sa herd, it should be isolated first at least 30 days before na ihalo mo sila sa ibang flocks or ibang animals. Pest control, mahalaga din 'yan. So ano yung mga peste sa farm? Langaw. Okay. Rodents. Yun nga, bayawak. Though ang mga wildlife is considered usually kasi mga farm, mga dating yan 'di ba? Mga nasa liblib na lugar, so nandoon ang mga wild animals. So hindi sila dapat doon. Ano pa ang kasama sa biosecurity program? Staff training. Mahalaga na kung tuturuan mo yung mga tao, when you conduct a training, they understand and they know how to execute what you have taught them. Isa sa mga program or isa sa mga problem sa farm, pag nag-start ka ng magturo sa kanila or sabihin mo for example, mag-spray ka ng ganitong, mag-mix ka ng let's say 1 litro ito sa isang drum ng tubig tapos spray mo sa perimeter as aerial disinfection around the farm for example, prior loading. So minsan yung iba sinusobrahan nila or minsan wala, tubig lang. Okay? So sayang yung oras, sayang yung effort. So dapat when we do a conduct training, meron kang functional na protocol for the staff, for the farm manager, for the pest control manager, at yung mga farm hands inside the building. Waste disposal. Is it okay ba na yung mga dead birds, ipakain ko na lang sa hituan dun sa kapitbahay? Dok, may mga hituan dun sa malapit sa amin, kinukuha nila truck by truck. Okay ba yon? Diba?
o dapat nililibing ba sila o ini-incinerate ba sila? And of course, cleaning and disinfection protocol. Ito, yung conceptual biosecurity. So, pag sinabing conceptual, start pa lang, naka-plot na yung plano nyo for biosecurity. So, ano ba yung dapat? Dapat, doon sa facility mo, within 3 kilometer radius, walang ibang poultry farm, walang ibang layer farm, walang hatchery. Okay, as much as possible, ikaw lang doon sa area na yon. Or kung meron man, di distansya ka. Dapat outside ka ng 3 kilometer radius. Okay? Same as yung mga dressing plant. Kung may mga dressing plant ba within the area or hatchery. Okay, imaginein mo kung magkakalapit lang kayo sa isang area at nagkaroon ng outbreak either sa hatchery, either sa breeder farm, or either sa broiler production, sa broiler poultry farm, magkakaroon ng epekto yan doon sa iba. Okay, so parang ano yan, parang domino effect yan. Pag bumagsak yung isa, so malamang maapektuhan ng isa. So mamamatay ang operations ng iba. Just like what happened sa ASF natin nung pumutok yan. Breeder, lahat ng mga breeder farm, mga contract growers, lahat ng mga backyard. So dahil wala silang proper distancing, siyempre sa backyard hindi mo naman masasabi yung proper distancing. O until now, hindi nila masawata. Kasi nga, magkakalapit lang yon. So kung sa poultry at before starting your operation, ma-place mo na itong conceptual biosecurity nito, di at least meron ka ng ahead ka na ng many steps to prevent viral a viral outbreak in your farm. Okay, so ideally farm should be situated away from other poultry farms and other farms, live bird markets, hatcheries, or slaughterhouses. So ito sample, ayan. So malayo, walang any operations dun sa left picture na may check. Siya lang ang facility doon compared mo sa right na may farm, may mga farm nearby or may mga facilities nearby which is hindi advisable. Ayun, so structural biosecurity, perimeter fence, surrounding buffer zone, bird-proof elements, okay? Minsan kasi may mga nakakapasok pa rin inside the building lalo kung ang design nung building mo is luma pa, yung may space pa doon sa may sili or kung poultry layer farm ka. So yung mga tagak minsan nandoon lang sa may vicinity ng farm, nakakapasok sila. Entrance doors, okay? Yung iba, dalawa yung entrance door nila, okay? Para hindi makatakas yung langaw. Or yun nga, meron pang naka-in place na foot bath, may naka-in place pa na hand wash or hand sanitizer upon entering. Oops. Nawala ba? Meron pa rin. Meron pa rin yung PowerPoint, guys. Meron po, Doc. Okay. So yun, shower or black and white room, foot bath ata to. Foot bath, work clothes, yun footwear, feed storage or silos or dead bird disposal. So ito yung mga structural biosecurity na in place dapat sa farm. So once na you'll be livestock vet, ito yung mga i-check mo pag prior loading or prior visit sa isang facility. Okay. Ayun naman na. Lumilipat ba? Hindi. Structural Doc. biosecurity pa rin po, Doc. Hindi. Hindi ko tatay ko rin. Oh, shit. Hanggang anong oras lang tayo ngayon? 3:00, no? Yes po. Okay. So, dead bird disposal. Tayo.
Ayan. So yan makikita ninyo sa isang facility. Ayun, may mga ante-rooms kaming tinatawag dito. So ito medication area. Kung makikita nyo sa left picture, ito yung medicator. May medicator pail or ito yung chlorinator. So may mga wedges dyan na itin-turn lang namin para mag-chlorinate siya kung wala ng medication or wala ng medicine. Okay, hand wash, hand soap, okay, mga waste disposal. Sa right picture yung anteroom. So ito yung mga entrances. So may mga anteroom pa sila. Okay, operational biosecurity. So usually sa mga tao, meron kang protocol, ini-implement mo na lang sa isang farm. Okay? So key is good communication. Minsan hindi mo talaga maiintindihan at all can understand what you want to do. Okay? They don't understand you. Kaya kailangan after verbal instruction, you will also have a written instruction. Okay? So, if that needs for a good communication, hindi naman kasi lahat kayang i-gets agad yung mga instruction nyo, lalo kung kayo gaya ko mabilis magsalita at hindi naintindihan noong farm hands ninyo, magkakaproblema kayo doon. So, ako, ang ginagawa ko, naglilista ako, may record book kami doon, para lahat ng instruction ko, pwede nilang balikan yon at hindi ka na nila i-istorbo in this oras ng gabi. Yun nga, clear and written biosecurity protocol. It's either nakasabit sa pinto or may file doon sa may file doon sa may office. Okay? So sabi, normally the simplest rules work better than complicated. Yun nga. So sa mga farms na hawak ko, Tagalog o Ilocano o kung depende ko sino yung mga nandoon. Pero usually Tagalog ang instruction dyan. Mas madaling maintindihan. So ito yung mga samples, closed gate biosecurity, nagre-register ka, nagsha-shower ka. So yun, pagpasok mo may gate ka, magkakaroon ng disinfection sa vehicle mo, magla-log-in ka, then magsha-shower ka, magpapalit ka ng working clothes, and yun na, pagpupunta ka na sa inside the operational building. Or yung iba, nag-wash pa ng clothes, may dryer na doon. So nalabahan na upon exiting. So ito, mga common disinfectant used sa farm. Aldehydes, alkalis. So may mga different instructions dyan. Pero usually sa isang litro, sa isang drum namin nilalagay yun. O isang takip sa isang galon ng tubig for disinfection. So hindi naman lahat ng farms have this operational gate disinfectant or gate disinfection facility. So we're just using knapsack. Doon na kami nagtitimpla. Or yung power sprayer na may disinfectant na para nag-disinfect ka na natatanggal pa yung mga organic material sa vehicle. Okay? So as you can see, yan yung mga naapektuhan ng mga bacterias ng mga disinfectant na ito. So basahin nyo na lang. Okay? So may questions ba? May questions? Okay, kung wala na, proceed tayo sa vaccination. So dahil na diniscuss ko kanina, part ng biosecurity protocol or part ng medication program ng isang functional poultry farm is vaccination. Okay? Napakahalaga ng vaccination sa farm. I mean, kahit naman hindi lang sa farm, kahit sa mga dogs and cats natin, nagva-vaccinate tayo, di ba? Para ma-prevent ang diseases at nagkaroon ng economic loss kapag hindi natin ito napigilan. Okay? So for vaccination, may vaccine ka na, naka-schedule ka sa farm. Ayun nga, mahalaga ang transport and storage ng vaccine. So dapat nasa malamig na lugar ito, nasa refrigerator, pero hindi nasa freezer. Okay, dapat nasa 8 degrees, may duration yan, 2 to 8 degrees ang vaccination storage or depende doon sa manufacturer's guide about the storage of the vaccine. Okay? So sabi dito, only accept vaccine in good condition. So preserve in the cold chain all times.
Never freeze vaccine, never expose to sunlight, and store vaccine correctly and check it regularly. Okay, kung may refrigerator kayo sa farm, yan ang sinabi ko, it doesn't need to be put in freezer at huwag i-expose sa sunlight. So pag sinabi nating reconstitution, ito yung hahaluin mo na kung killed vaccine ito or live vaccine. Okay, ipaghahaluin mo na sila. Okay, lalagyan mo ng parang kung gaya sa 5-in-1, di ba, may ninahalo tayo doon. Okay, same lang din sa vaccines na poultry. So meron naman tayong live, yung mga ganun nga na kailangan pang i-reconstitute. Or kung sa mga pullets yan, may mga ini-inject tayo ng mga killed vaccines. Okay, na diretso na sa manok. Okay? So for reconstitution or for vaccination pala, meron tayo po pwede nating itong eye drop. Okay? Po pwede nating mass administration ng vaccination. Pag sinabing mass administration, through drinking water. Okay? Or po pwede din na ini-inject natin individually. So ito is applicable sa mga breeder or pullets. Okay? So yun, may mga instructions, specific instructions yan. Then administration or administering of vaccine. So may mga proper technique yan, may mga proper na pagtimpla, may mga proper na droplet size kung i-spray mo ito. Okay? So para sa aso, 1 ml yan. Hindi mo pa pwedeng 2 ml ang ibibigay mo. Okay? Ano pa? Avoid contact with the disinfectant. So kung sa water ito, dapat wala ng chlorine to a day bago ka mag-administer ng vaccine doon sa water lines. Okay? Antibiotics. So hindi tayo nagbibigay ng antibiotics pag magbabakuna tayo. 3 days before and 3 days after. Okay? Para walang magka-problema sa live vaccine na introduce natin. And also sa flax. Minsan kasi nagkakaroon ng reaction. Nag-antibiotic ka tapos babakunahan mo. Akala mo hindi siya magkakaroon ng sipon o ubo or sneaking of rails, then ayun nga, imbis na magkakaroon lang ng vaccination reaction or post-vaccination reaction, which nasabi ko nga kanina, a day or 2 lang, minsan mas napoprolong pa. So yung akala mong nakabuti, nakasama pa. Okay? So live vaccines versus inactivated ones. Yun, so makikita ninyo, readable naman siya. Sahin nyo na lang, i-upload ko naman tong presentation. Okay. Who's na? Okay. So drinking. May klase kayo after nito? Jeriel? Doc, duty po. Duty. Okay. Sige. Tapusin ko na lang din. Mag-alas 3 na. Okay. So drinking water. Sa vaccination tayo, most common vaccination technique. Assure absence of chlorine. Also yung sinabi ko kanina, dapat walang chlorine or any disinfectant or antibiotic sa water. Yung iba, nagkakaroon ng water deprivation. Nagde-deprive sila ng tubig para mas i-consume daw ng manok. Ako ang ginagawa ko lang kasi magta-turn off lang ng light. So once yung vaccine is nandudod na sa water system, papatayin ko lang ilaw. Then pag sininggan mo kasi yan, mag-uunahang uminom ang mga sisiw. So ayun, mas more chances na makuha nilang vaccine. That's my practice. So yung iba, water deprivation. Panubat na. So should be consumed within 2 hours. So administering vaccines is administering the vaccine in practice is just as important as the vaccine program design. Okay. Ang ganda nga nung vaccination protocol mo, mali naman yung pag-execute mo. May disinfectant pala, may chlorine pala yung tubig. O kaya na-expose pala sa sunlight yung vaccine. Nag-brown out pala. Okay, hindi na turn on ang ref or hindi na i-turn on ang generator. Hindi na ilipat sa cooler yung mga vaccine. So wala yun. So all this involves is simply following procedure that is clearly defined by the vaccine manufacturer. Okay, however, mistakes are still often made. To avoid errors, always check and audit these procedures regularly. Ang ginagawa ko sa farm, kahit mga veterano na yung mga farm hands, farm workers, nagkakaroon pa rin ako ng mini seminar. Ano mga gagawin, ano mga kailangang gamit sa vaccination,
ano ang gagawin dun sa mga vaccine equipments, ano yung gagawin dun sa mga bote pagkatapos, at paano ang imo-monitor namin during vaccination. So, nagkakaroon pa rin tayo ng briefing sa kanila kasi baka malilimutan nila yan. So, vaccination Hello, ba't na ba si Doc?